Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Davao City Police paimbisigahan ang pag-U-turn sa usa ka police mobile sa usa ka restricted area sa syudad. Iyaan sa 16 anyos nga lalaki nga giingong gikulata sa tulo ka pulis sa Upol, Misamis Oriental. May reklamo human gibalibaran matud pa nga magpablatter. Event area sa rally alang kang FPRRD sa Davao City, andam na. Temporary road closure, ipatuman subay sa maong aktibidad. Mga aspirant sa lokal nga posisyon sa Davao City, mipailawom sa briefing una ang pagsugod sa kampanya ugma Marso 28. Lalaki nga gibanhigan patay sa Valencia City, Bukidnon. Giingong financier sa robbery hold-up sa usa ka pawn shop sa Davao City. Ug lolong pangil ng Maynila. Masaksihan na sugod unyang alas 8 sa gabi sa GMA. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gipaimbestigahan na sa Davao City Police Office ang police mobile nga nakuhaan og video nga nag-U-turn sa restricted nga lugar sa syudad. Ani report ni John D. Esteban. Mao kini ang video online nga miani og libuang reaksyon sa netizen. Din makita ang usa ka police mobile sa Bahada, Davao City nga nag-U-turn kini taliwala sa signage nga nagbawal niini. Naka-double solid yellow line usab ang lane nga gituyukan sa maong police mobile. Sa website sa Land Transportation Office, base sa road and traffic rules, ang baong pavement marking nagpasabot nga gibawal ang pag-overtake, lakip ang pag-U-turn ug ang pagtabok. Nakaabot na sa Davao City Police Office ang maong video. Base sa opisyal nga pahayag nga gipagula niini, gimanduan na ni Acting City Director Police Colonel Hansel Marantan ang station commander sa Bahada Police Station nga si Police Major Mark Anthony Egos nga sutaon ang hitabo og aksyonan kini. Ugaling masuta nga walay igong rason ang misupak niini, ipailawom kini sa tukmang sanction subay sa regulation sa DCPO. Gipahibangnuan ni Colonel Marantan ang mga personahe niini nga ang pagtuman sa balaod trapiko responsibilidad sa matag law enforcer. Sumala ni Marantan nga pwede ra himuon ang U-turn sa restricted area kung emergency o sa mga sitwasyon nga nag-require og hinanaling police intervention. Kinahanglan sab daw nga ang matag police officer ang mamahimong role model sa pagtuman sa balaod trapiko. Samtang, sigon ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero Tuazon, ilahaw sab daw sayron kung kinsa ang nagkuha sa video. Ugaling masayran matud pa sa DCPO nga ang driver ang nagkuha sa video, duna matud pa kini kalapasan sa Republic Act 10913 o ang Anti-Distracted Driving Act nga nagbawal sa paggamit og mobile communication devices samtang gamaneho. Kung mapamatud-an, posible kini pamultahon og 5,000 to 15,000 pesos ug suspendihon ang driver's license sulod sa 3 ka bulan. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. John D. Esteban, One Mindanao. Usa ka 16 anyos nga lalaki sa Upol, Misamis Oriental ang gikulata matud pa sa tulo ka mga pulis sa Upol Municipal Police Station. Kapulisan, gihimakak ang maong alegasyon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang iyaan sa usa ka 16 anyos nga lalaki sa Tabok, Upol, Misamis Oriental nga giingong gikulata sa tulo ka mga personahe sa Upol Municipal Police Station adlong Lunes. Mga pulis sa Upol daw kuno pero wala sa kaila sa naong pero kailag pangalan. Sumala sa iyaan sa biktima, igo lang kuno naghulat sa iyang uyab ang iyang pagumangkon sa barangay Tabok Gym. Dihang kalit nga giduol kini sa tulo ka mga lalaking nagpailang pulis apan wala naka-uniforme. Gikalitan daw siya og bunlot sa tulo ka pulis. Dayon pud gisumbag dayon kuno siya. Pagumanyag sumbag giana daw iyang kuan iyang gikwelyuhan siya pag-ayo og kanang gipangutana siya og kan ba siya sa gang, membro ba sa gang or kana bitong dako founder sa gang. Nag-ingon din ko na ang bata nga wala dili ko ana kay nagulat ko sa akong uyab. Human din adto gikuha ang cellphone og gibuak. Grabing trauma kuno ang gidangatan sa menor de edad human ang insidente. Misulay kuno ang bata uban ang iyang amahan sa pagpablatter sa opisina sa Upol Police. Paghuman sa panghitabo, apa na dismaya sila
tungod gibalibaran kuno sila sa pulis. Dugang sa iyaan nga siya na mismo ang miatubang sa pulis pagkaugma tungod matud pa sa ilang pagbalibad matud pa sa paghimo og blotter report. Pagpa-blatter, giingnan daw siya nga naa pa ba daw kuno sila ikabayad sa kaso kay mobali daw sila kung magpa-blatter sila. So, nanguli na lang akong manghod. Wala na anang pagkabuntag, ingon siya nga nang unsay akong angay buhaton nga gibalibaran man mi sa hipi nga dili na mi daw nga ipa-blatter. Mutong atong buntag, nangusog ko dito anang buntag. Gipasulod mi sa kwarto, gitapukan jud mi pulis na misto nga mura mi ta mi kriminal nga ipadilit daw ang video kay madaot daw sila. Apan kini, gihimakak ni Police Major Mike Dioren Cavan, ang hepe sa Opol Municipal Police Station. Sumala niya nga wala kunoy nahitabo nga pagpangulata. Ako paging si pangutan ang bata mismo, ako sa may nahitabo yun. Ang una pa niyang istorya ma'am adtong gabi is ibira lang daw siya sa pulis, ibira ang t-shirt, tapos nahulog ang cellphone. Iputa ato, anong ibira man ka sa pulis? Budagan daw tako sir, kang actually ma'am, member siya sa TBS, o True Brown Style nga gang. Hinuon nakaabot na sa buhatan sa Misamis Oriental Police Provincial Office ang maong insidente ug nagpahigayon na matud pa og parallel investigation ang Provincial Women and Children Protection Unit sa Misamis Oriental Police Provincial Office aron masayran ang tinuod nga nahitabo. Wala pa sab panganli sa kapulisan ang tulo ka mga pulis nga nalambigit tungod nagpadayon pa ang ilang investigasyon. Gisiguro nato ang tukma nga patas nga investigasyon karon sir o kung matimaw ang tinuod nga panghitabo sa maong kaso, adunay silot nga ang maong miyembro sa kapulisan kung mapamatud-an sir nga nakalapas sila sa maong kaso sir. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ugma na ipahigayon ang dakong peace rally alang sa ika-80 nga adlaw natawhan ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa nagkalain-laing lugar sa nasod ug abroad. Atong sayron ang mga pagpangandam sa Davao City kung asa nagpuyo ang kanhi Pangulo. Pinaagi sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, hitsas na ang tanan alang sa ipahigayon nga peace rally ugma March 28 alang kang former President Rodrigo Duterte atol sa iyahang adlaw natawhan. Ugma, Marso 28 sa adlaw natawhan ni former President Rodrigo Duterte, ipahigayon ang dakong peace rally nga gitawag og Tatay Digong at 80 Global Filipino Solidarity sa lain-laing lugar sa nasod ug abroad. Kini gawas nga isaulog ang birthday sa kanhi Pangulo, paagi usab kini sa mga supporters nga ipabuhagay ang panawagan nga ibalik na sa nasod si FPRRD kinsa naa pa sa The Hague, Netherlands. Human giaresto sa International Criminal Court sa reklamo crimes against humanity. Nagtuo ang mga supporters nga dili makatarunganon ang pag-aresto sa kanhi Pangulo. Usa sa mga lugar nga mosalmot mao ang Davao City, diin nagpuyo og nahimong mayor ang kanhi presidente. Sa Rojas Avenue ipahigayon ang peace rally, gani gimuntar na ang dakong tent. For Davao City, as per PSSO, ang estimated number of crowd nila is 100,000. And then sa PNP na side, more or less 1,800 ka PNP personnel ang ma-deploy. Subay niini, temporaryong siradan ang CM Recto Avenue gikan San Pedro Street paingon Magsaysay Avenue ug sa Rojas Avenue gikan Quezon Boulevard paingon Sibanggoy Street. Ang full closure magsugod alauna sa hapon hangtod sa mahuman ang aktibidad. Ang maong pagpasira sa maong dalan subay sa City Ordinance Number 0782-25 Series of 2025. Gipalikayan sab ang pagpark sa nasangpit nga mga lugar sugod alauna sa kadlawon hangtod mahuman ang ipasiugda nga aktibidad. Sa Davao Region, gawas sa Davao City, susamang aktibidad sab ang ipahigayon sa Mati City, Boston ug Lupon sa Davao Oriental, Tagum City sa Davao del Norte, Lakip sa Bansalan ug Digo City sa Davao del Sur. Sara, gawas sa mga nasangpit nga mga lugar dinhi sa Davao Region magpaigayon sa peace rally ang Malita, Davao Occidental, Nabunturan sa Davao de Oro, Carmen, San Isidro, Island Garden City of Samal ug Santo Tomas sa Davao del Norte. Sobra 2,000 ka mga PNP personnel ang i-deploy sa Police Regional Office 11 sa Davao Region. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.
Nakaabot na sa The Hague sa the Netherlands ang mag-inahang Hanilet Avancenia ug Veronica Duterte aron bisitahon si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Duha ka adlaw una ang 80th birthday ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte miabot sa The Hague sa the Netherlands ang common law wife ni FPRRD nga si Hanilet Avancenia ug anak nilang si Veronica o Kitty Duterte. Samtang naa sa gawa sa detention facility, gitagbo sila sa mga Pilipino ug nagpasalamat sab ang mag-inahan sa suporta alang sa ilang pamilya. Una na nga gibutyag ni Vice President Sara Duterte nga iyang ihatag ang panahon alang kang Hanilet ug Veronica nga mabisita si FPRRD sulod sa ICC detention facility, sanglit limitado lang sab ang panahon nila sa The Hague. Sumala ni Veronica, maayong panglawas ang iyang wish sa iyang amahang si FPRRD sa iyang birthday ugma. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gipailawom sa briefing ang mga aspirants sa Davao City alang sa mga regulasyon sa pagpangampanya sa pagsugod sa campaign period ugmang adlaw. Ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, usa sa mga gisgutan mao ang pagpanghatag og ayuda atul sa campaign period. Nanumpa og mipirma sab ang mga kandidato alang sa hapsay matinud-anon og luwas nga eleksyon. Magsugod na ugma March 28 ang kampanya alang sa mga aspirant sa lokal nga posisyon. Mulungtad kini hangtod sa May 10. Bawal ang pagpangampanya sa April 17 ug 18, Huwebes ug Biyernes Santo. Kini ang unang gipahibalo sa COMELEC Davao sa mga aspirant sa mga lokal nga posisyon gikan congressman, mayor, vice mayor ug city councilors nga nitambong sa gipahigayong candidates briefing sa Almendras Gym sa Davao City. Lakip sa gipahibalo kanila ang ihap sa watcher sa matag presinto ug ang paggamit og election propaganda nga nahisubay sa balaod. Alang sa poster, dili mulapas og 2x3 feet ang gidakon nga gawma sa tela, papel, karton o bisan unsa nga recyclable materials. Ang streamers kay 3x8 feet ug tanggalon sulod sa 24 oras human sa rally. Gipahibalusab ang mga kandidato labot sa vote buying ug vote selling. Ano yung anything of value, yung lahat ng may value, including shirts, including caps. Ipatuman ang total ban sa pagpanghatag og ayuda sama sa tupad, akap, AX o 4-piece na pulo ka adlaw unang eleksyon ug sa adlaw sa eleksyon. Gawas lang sa medical ug burial assistance. Ang paghatag og samang mga ayuda sa incumbent nga kandidato o dili ba kaha miyembro sa ilang pamilya hangtod sa second civil degree of affinity o consanguinity o dili ba kaha ilang supporters o empleyado panahon sa total ban kay makonsidera gihapon nga vote buying ug vote selling. Yung sa DSWD kasi ng mga ayuda na ginadistribute nila karon, meron kasi sila anong tawag doon? Exemption. Naka-apply kasi sila ng exemption from COMELEC and they were granted exemption. But definitely, 10 days before elections, kahit na may exemption yan, prohibited talaga yan. Ang mapamatud-an nga naga-vote buying o selling, mag-atubang og kasong kriminal o administratibo. Nagpahigayon sab og candle lighting dungan sa paghalad og pag-ampo alang sa malinawon og hapsay nga eleksyon. Nanumpa sab ang mga mokandidato o gipirmahan ang ilang integrity pledge. Dungan sab silang nag-solidarity walk padulong sa Davao City Police Office. Sara, dugang paimangno sa COMELEC labi na ngadto sa mga taga-suporta nga ibutang lang ang kining mga posters sa mga designated common poster areas sa mga lugar. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.
Duha ka opisyal sa barangay sa Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte ang nakalingkawas dihang gi-ambush ang ilang sakyanan niadtong Martes. Nakalingkawas sa planong pagpatay ang duha ka opisyal sa barangay dihang gipaarakan ang ilang gisakyang pickup truck sa barangay Taviran sa Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte pasado alas 5 sa hapon adlaw Martes. Sa report sa DOS PNP, gimaneho ni Barangay Kagawad Nasrula Saban ang pickup ug sakay sab niini si Ray Bermudez ang barangay secretary sa barangay Nakitan sa Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte. Swerteng wala na igo sa mga bala ang mga biktima ug nahimo pa sa driver nga si Saban nga ipadagan og paspas ang sakyanan hangtod sa detachment sa mga sundalo sa barangay Bitu. Gikan Cotabato City ang mga biktima ug pauli na unta sa Dalikan 2 dihang giambush. Nakaiagom lamang og minor injuries ang mga biktima tungod sa nangabuak nga salamin sa sakyanan. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa motibo o mga sospek sa pagpang-ambush. Formal na nga gidawat ang BARM leadership sa bagong gi-appoint nga interim chief minister sa BARM atol sa gipaygayong ceremonial turnover niini sa Cotabato City. Atong saron ang detalye sa live report ni Efren Mamak nga manukad sa Cotabato City. Efren. Sara, formal nang milingkod sa katungdanan si newly appointed Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Misaad kini nga tutukan ang panagiusa sa Bangsamoro Region ug ipadayon ang nasugdan sa kaning administrasyon. Samtang gibutyag sab niini kung ganong wala misipot ang outgoing Interim Chief Minister sa maong aktibidad. Formal na nga nanumpa isip bagong Interim Chief Minister sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM si Abdul Rauf Makakua kinsa gi-appoint ni President Ferdinand Marcos Jr. atol sa gipaygayong BARM Leadership Turnover Ceremony sa Sharif Kabunsuan, Bangsamoro Government Center sa Cotabato City. Ang maong aktibidad gisalmutan sa nagkalaing-laing international and national dignitaries, members of the Parliament, LGU, civil society organizations, PNP, AFP ug ubang pang ahensya sa gobyerno. Atol sa aktibidad, gibutyag sa outgoing Interim Chief Minister Ahod Ibrahim kinsa girepresenta ni BARM Senior Minister Abunawas Maslamama nga kumpiyansa siya nga mapadayon ang kalambuan nga nasugdan na sa BARM sa bagong administrasyon. I am confident that with the proven leadership of Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua, the Bangsamoro government is in good hands. Let us support our new Chief Minister as he leads us all in continuing work our vision of an empowered, cohesive, and progressive Bangsamoro. Sumala ni Interim Chief Minister Makakua, dili matud paangay kalimtan ang mga nahimo ni kanhi Interim Chief Minister Ibrahim. We will consider him as not a leader but the father of the Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao. We have to consult him on whatever necessary to be consulted to him kasi he is the father of the Bangsamoro Autonomous Region, not merely a leader. He is a father of Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao. And he is also ready for that. And we will do that because Chief Minister is our chairman of the Moro Islamic Liberation Front. And he is also the president of our political party, the United Bangsamoro Justice Party. Kinahanglan sab ang pagkabot sa panagiusa sa katawhan sa Bangsamoro. They really needed to be addressed is how to unite the Bangsamoro people. From there, development and progress will follow. Not necessarily mean that without those complete unity we cannot move on, but the ideal thing is we have to go hand in hand in order to address all concerns, development, security, and everything. Gibutyag sab ni Makakua ang hinungdan nganong wala misipot ang kanhi Chief Minister atol sa aktibidad. We have informed 2 days ago because he has to address some family concerns. Nahimo sab nga mahinungdanon ang mga aktibidad sanglit kini ang ika-11 nga anibersaryo sa signing of comprehensive agreement of the Bangsamoro government. Nagpabilin sab nga hapsay ug malinawon ang pagpahigayon sa buong aktibidad. Sara, gibutyag sab sa bagong Interim Chief Minister nga aron na mapadayon sab ang kauswagan sa BARM Region, gikinahanglan gyapon ang suporta sa katawhan. Sara. Okay, daghang salamat, Efren Mamak.
Usa ka lalaking police officer ang napusilan sa kaipon nga police patrolwoman human naglali sa ilang balay sa General Santos City. Ani report. Balhog karon sa prisuhan sa Police Station 2 kon Macar Police Station sa General Santos City ang usa ka police patrolwoman human iyang napusilan ang iyang kaipon nga usa ka police lieutenant pasado alas 8:30 Lunes sa buntag. Nahitabo ang insidente sa balay sa maong mga pulis sa usa ka village sa Barangay Sinawal sa General Santos City. Nakaangkon og usa ka samad pinusilan ang biktimang lalaking pulis sa iyang kamot apan milapos kini sa iyang dughan. Gilain kining gidala sa ospital. Ang lalaking pulis naka-assign sa PNP Drug Enforcement Group sa Caraga Region, samtang ang babaeng pulis naka-assign sa susamang ahensya sa Soc-Sargen Region. Sa imbestigasyon sa kapulisan, nagkalalis kuno ang duha ka pulis una ang pagpamusil. Initially, meron daw silang relasyon dalawa, no? Sabi ng ating suspect, and hindi daw on that instant daw hindi daw napigilan ng ating suspect, no, yung kanyang damdamin, kaya nagawa niya daw yung pagbaril sa ating biktima. Dugang sa kapulisan, nadawat na nila ang resulta sa paraffin test ug nagpaabot na lamang sila sa formal complaint sa biktima. Frustrated homicide, no? So, yun ang nakaprepare na criminal case natin na pwedeng isampa sa ating suspect. Padayon pang ginamonitor sa mga doktor ang kahimtang sa biktimang lalaking pulis nga anaa sa pribadong ospital. Samtang wala na mihatag sa iyang pahayag sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang suspect nga patrol woman. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. 11 ka mga balay sa Barangay Balulang sa Cagayan de Oro City ang gilamoy sa kalayo. Electrical short circuit ginatudlog hinungdan sa sunog. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Layo pa lang makita na ang baga og itom nga aso samtang ginalamoy sa kalayo ang mga kabalayan sa bukid nga bahin sa sitio Manggahan, Barangay Balulang sa Cagayan de Oro City. Pasado alas 11 sa udto adlaw Miyerkules, paspas nga miresponde ang kabumbiruhan sa lugar tungod sa kadako sa sunog ug kalisod sa dalan sa lugar. Gisaka niini sa ikaduhang alarma ang sunog. Sumala sa usa sa mga residente sa lugar nga nakita kuno sa iyang pagumangkon ang kalayo nga mikatay gikan sa linya sa kuryente paingon sa usa ka balay nga walay tawo. Gamay pa nga siga unya nay wire sa atok ba, nay wire sa atok. Unya gamay ra daw tong siga. Unya kalit na ko nagidlo ang taingon dito sa kuan. Murag gidala sa kuryente ba, gidala sa kuryente sa baba mo nito nasunog din tanan. Sumala sa Bureau of Fire Protection, 11 ka mga balay ang ugdaw sa maong sunog. Nagsugod ang kalayo sa panimalay sa usa ka Gino Abot. Kinsa wala diha aniadtong tungura. Paspasab kuno nga mikuyanap ang kalayo tungod gama lang sa light materials ang mga balay ug kusog ang hangin. Hinuon walay namatay sa maong insidente apan usa ka babayang dala sa ospital tungod na kuyapan atol sa sunog. Dili siya ingon na nasamdan siya, anak din siya sa Tagya. Gikan pa daw niya sa ospital, so pag-abot niya diri sa area, medyo siya nag-hysterical. Kapin 600,000 pesos ang natalang danyo sa maong sunog. Samtang nagpadayon pa kuno ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa tinubdan sa kalayo. So para pa sa mga inaan yung mga residential, most common mga ang electrical o kanang mga unattended na cooking. Ilabi na ang gitudlo na balay kung asa dapit nagsugod ang kalayo, walay tao. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Mga kasamtangang lokal nga leader ug mga aspirants sa nagkadayang posisyon sa Cagayan de Oro City nagkatapok og bipasalig sa usa ka luwas ug malinaw nga campaign period ug eleksyon atol sa gihimong Unity Walk and Peace Covenant sa COMELEC. Ani report ni Cyril Chavez. Sayo sa buntag adlaw Miyerkules, nagkatapok ang mga kasamtangang lokal nga leader ug mga aspirants sa mga lokal nga posisyon sa Cagayan de Oro City. Kini pinasikad sa gihimong Unity Walk and Peace Covenant sa COMELEC Cagayan de Oro. Ang walk nagsugod sa Rodelsa Circle sa Barangay Nazareth hantod sa amphitheater sa downtown Divisoria. Present ang mga nagkadiyang kandidato gikan sa mayoral candidates hangtod sa mga konsehal. Matod sa COMELEC, malampuson ang ilang gihimong aktibidad, labi pa nga nakita nila nga nagkahimamat ang mga nagkadaiyang personalidad. Gisaad sa mga kandidato ang limpyo, patas ug malinawon nga campaign period ug eleksyon sa syudad.
namirmasab ang mga kandidato isip pagpakita sa ilang sinseridad. Briefing about sa mga campaign materials, particularly sa Fair Elections Act o dito dayon sa katong kontrabigay nga resolusyon namo sa commission, anti-vote buying, anti-vote selling. Matod sa COMELEC, gawas sa mga pagtinubagay sa nagkadayang isyu sa matag kandidato, walay angay kabalakan sa Cagayan de Oro City, sanglit gilauman nga malinawon ang local campaign period ug eleksyon. Magsugod ang local campaign period karong Marso 28 kung asa nangandam na sab ang COMELEC sa ilang pagahimuong o plan baklas sa campaign posters nga wala misubay sa guidelines sa COMELEC. Wala kadlo ka na to din nga sa mga panghitabo. Kuan kayo ka ng sa mga supporters siguro medyo na emosyon pero tolerable kayo siya. Tolerable, controllable ang situation. Friendly atmosphere man ganina. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Pipila ka mga negosyante sa usa ka barangay sa General Santos City ang nag-report nga gipangkawatan og metrohan sa tubig. Ano ang report? Dinhi sa usa ka patigayon sa barangay San Isidro sa General Santos City, kamatikdan nga bag-o ang ilang metrohan sa tubig. Di ay to, bag-o lang kini gipangkabit sa General Santos City Water District human gipangkawat ang mga metrohan ni adtong milabay nga mga adlaw. Sumala sa usa ka tindera sa usa ka patigayon ni adtong Domingo sa buntag, nagpahibalo ang ilang katapad nga patigayon nga wala na sila'y tubig. Apan pagka-Lunes, giingnan na lang siya sa iyang amo nga nawad-an na sab sila og supply sa tubig. Didto na nila nadiskubrihan nga gikawat na diay ang ilang metrohan. Duda nila nakawat ang mga metrohan sa tubig ato sa pagbundak sa ulan ni adtong kadlawon sa Domingo. Kani daw diri pikas, wala na daw sila'y tubig, buntag daw sa sayo. Tas pagka-Lunes, ni chat ako ang amo nga wala na daw may tubig, kay gikawat daw lagi ang chick meter. Sabado sa gabi or kadlawon ba anak kay kusog mangod ang ulan ato. Sumala sa General Santos City Water District, gikan ni atong bulan sa Enero, 20 na ka metrohan sa tubig ang gipangkawat. Kung asa 16 ni adtong milabay lang nga mga adlaw. Hinuon, ila na kining na-report sa General Santos City Police nga nagsaad sab kanila nga ilang subayon ang giingong pagpangawat. Sumala sa Water District, doon na sila itanyag nga reward sa kung kinsa man ang makatudlo sa responsable sa pagpangawat sa mga metrohan sa tubig. Actually, si Office naghatag po daw reward sa katong mga maka-identify atong mga perpetrators or makawatan sa metro. And at the same time, makatudlo sa tua kung kinsa itong mga junk shop owners ang mga nagapalit ng mga stolen meter. Giawhag sa Water District ang mga water consumer nga kung mamahimo, butangan og bakal ang ilang mga metrohan sa tubig nga magsilbing cage aron dili kini makawat. Siguraduhon sab nga accessible kini sa mga mubasa sa metrohan ug sa mga magpahigayon og maintenance nga mga personahe sa Water District. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. Nagpasidaan ang DPWH Region 10 sa mga motorista nga gaagi padulong og paggawa sa Barangay Patag nga musubay sa balaw trapiko tungod sa nagpadayon konstruksyon sa lugar. Lauman ang hinay ngadto sa huot nga dagan sa trapiko labi na sa rush hour sa secondary road sa Carmen Patag Bulwa
nga naa sa Barangay Patag sa Cagayan de Oro City. Matod sa DPWH-10, kini pinasikat sa nagpadayong proyekto sa lugar nga road excavation para sa cross-drain construction. Busa ilang abiso nga likayan sa mga motorista ang lane grabbing o counterflowing. Ang proyekto nagsugod ni atong Marso 24 ug laumang mulungtad hangtod Abril 1 ning tuiga. Masaksihan na unyang gabi ang bagong hugna sa kinabuhi ni Lolong, sugod unya. Kana ang Lolong Pangil ng Maynila. Gikan sa iyang lugar nga natawhan sa sitio Tumahan, manimpalad si Lolong, played by Ruru Madrid sa syudad. Suwala ni Ruru, mga bagong karakter sab ang iya makauban sa serye. Mahimo bang kakampi o kalaban sila sa atong bida? Magkita pa ba sila Lolong ug sidekick niya nga sa dikila? At tangi ka na matag gabi, alas 8 sa gabi sa GMA Network. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.